Top 5 sugar-free drinks na pwede nating i-enjoy sa low-carb way of eating. Sugar-free drink number 1 ay ang tubig. Palaging kasama yung tubig, no? Pero syempre, given na yung regular water na pwede talaga nating inumin yan. Actually, kahit sa ang diet naman, tubig ang pinakamagandang iniinom. Pero hindi naman kailangan na maging boring ang tubig. Meron tayong mga tinatawag na sparkling water kung saan si water ay ginawa siyang parang soft drinks. Ibig sabihin, carbonated siya. So, yung soft drinks, tanggalin nyo lahat ng bad ingredient niya, itira nyo lang yung parang bumubula-bula doon, tapos water, yun si sparkling water. At dahil tubig lang naman yon na carbonated, pwede kayong uminom nun kahit araw-araw pa sa low carb way of eating. Kung hindi kayo sanay uminom ng sparkling water, baka medyo mawirduhan kayo sa lasa niya kasi nga water siya tapos meron yung bubbles, ganyan. Ganun kasi yung naging personal experience ko. Kaya dati hindi ko nagugustuhan yung lasa niya. Pero nung sinubukan ko siya, nalagyan ng squeeze ng lemon, squeeze ng lime, tapos naglagay ako ng sweetener, hala, lasa po siyang Sprite. O, di ba meron ka ng sugar-free at guilt-free na low-carb Sprite. Also, meron ding mga sparkling water na flavored. Pero check nyo muna yung ingredients ha, dapat walang halong asukal. Usually naman yung mga sparkling water na flavored, hindi talaga yan nahahaluan ng asukal. Kasi magiging iba na yung tawag doon. So, flavored sparkling water talaga siya. Kaya yung mga ganitong klase ng tubig, pwedeng-pwede yan sa low carb way of eating. Sugar-free drink number 2 ay ang coffee. Pinaka-advisable, lalo na sa mga naka-clean low carb, ay ang pag-inom ng black coffee. Tubig lang, tapos kape, low carb yan. Clean low carb yan. Ang problema, kapag paulit-ulit na yun lang yung iniinom mo, for some people, mag-enjoy sila. Pero for other people, including me, pag kasi paulit-ulit yung kinakain ko or iniinom ko, nagsasawa ako. So, naghahanap ako ng iba pang lasa. Kung kagaya ko kayo, okay lang. Kasi marami naman tayong pwedeng iba't iba na ihalo sa coffee para mapasarap natin siya. Tsaka para iba-iba yung lasa niya. Pwede kayong maghalo ng creamer, pero yung regular na creamer na nabibili natin sa supermarket is not advisable kasi marami po siyang asukal. Tapos yung cream na ginagamit nila or yung non-dairy cream na ginagamit nila is kailangan nating iwasan kasi medyo inflammatory yung mga yon. So, pinaka maganda na option is ang MCT oil powder. Yun yung current favorite ko. Pwede rin naman kayong gumamit ng all-purpose cream. Pwede rin kayong gumamit ng coconut milk or coconut cream. At pwede rin kayong maglagay ng heavy whipping cream or heavy cream. At okay din ang almond milk. Kung gusto nyo naman ng medyo manamis na kape, pwede naman kayong maglagay ng sweetener. Meron tayong 4 na options pagdating sa sweetener: monk fruit, allulose, stevia, at erythritol. Maliban pa ron, currently, dahil marami-rami na rin tayong mga naglo-low carb, dumadami na rin yung mga low carb products na available sa market. Isa na doon yung coffee. Meron ako isa-suggest sa inyo. Ayan. Isa ito sa mga coffee na pwede ninyong inumin or i-enjoy sa paglo-low carb kasi sugar-free siya. Pero, disclaimer ha, kapag may hinalo kayo na anything sa inyong coffee, hindi nyo na po yun pwedeng inumin during fasting. So, lahat ng sinadjust ko kanina, pwede nyo lang inumin yung ganong klase ng kape, including this, kapag tapos na ang inyong fasting. Isa nga pala tong brand na to sa mga favorite ko na 3-in-1 sana yung sasabihin ko, pero hindi siya 3-in-1 na 12-in-1 siya na coffee. Kasi wala, pag umiinom ako nito parang feeling ko, regular day lang. Alam mo yon yung dating-dating dati, nung hindi pa ako naka-low carb na pag umaga, magbubukas lang ako ng sachet, ilalagay ko sa tasa, mainit na tubig, yung gano'n, nung mga 3-in-1 coffee days pa. Kaya, ayun. Tapos yung lasa niya, hindi masyadong matamis, pero hindi rin masyadong matabang. Basta, ayun, in my opinion, perfect lang. Kung hindi nyo pa siya natatry, mamimigay po ako ng voucher. Pero mamaya ko na i-announce kung paano kayo mapipili sa ating pa-raffle. Tapusin muna natin. Mag-proceed muna tayo sa ikatlong sugar-free drink na pwede ninyong inumin sa low-carb way of eating. Yan ay ang tsaa. Maraming iba't ibang klase ng tsaa. Meron yung mga tea na galing sa prutas. Nakikita nyo ba yon yung mga dry, yung mga dehydrated na prutas na pag nilagay mo sa tubig, magiging tea na siya. Tapos meron din yung mga herbal tea. Ito yung mga jasmine, black tea, oolong, yung mga ganon. Lahat yon pwede po sa low carb. Kaya lang ibang usapan kapag intermittent fasting kasi pag intermittent fasting, yung herbal tea lang yung okay. Itong mga tsaa na ito, pwede po nating i-enjoy yan. Kung mahilig kayong uminom dati ng iced tea,
Puwede kayong gumawa ng fresh na iced tea naman this time. Ang problem kasi dun sa mga powder na nabibili na iced tea sa supermarket is puro asukal siya, kakarampot lang yung tea na meron para lang magkalasa. So, parang fake na tsaa tuloy siya kasi basically sugar drink lang siya. So, sa low carb way of eating, para makagawa tayo ng sarili nating iced tea, puwede kayong kumuha ng tea bag, kahit na anong klase ng tea bag or kahit na anong flavor ng tea. Steep nyo lang, tapos kapag okay na, mas maganda kung cold brew para hindi siya masyadong mapait. Steep nyo lang, tapos lagyan ng sweetener. Kung gusto nyo ng merong lemony na lasa or lime, pwede kayong maghalo ng lemon or lime. Ganun lang kadali, meron na kayong iced tea. Kaya itong si iced tea, hindi kailangan na boring kapag iinumin natin siya sa low carb way of eating. Kasi marami tayong mga recipe or ingredients na pwedeng i-add sa kanya para ma-enjoy pa rin natin. Maliban pa dito, kung dati mahilig kayong uminom ng tsaa pero hinahaluan nyo siya ng gatas at sweetener, sa low carb way of eating, pwede pa rin naman. Ang gagawin mo lang, tea, pero instead na regular milk ang ihahalo, yung mga milk na minention ko kanina, almond milk, coconut milk or coconut cream, all-purpose cream or heavy cream, pwede nyong gamitin yon as milk substitute. Sugar-free drink number 4 ay ang ating chocolate drink. Pero chocolate drink ha, hindi po ito yung Milo, Ovaltine at iba-iba pa ng mga instant na drink na available sa supermarket. Kasi para siyang katumbas ng 3-in-1 coffee. Kapag magagawi kayo sa supermarket, sa susunod na mag-grocery kayo, i-check ninyo yung ingredients or gramo ng carbohydrates sa isang sachet ng chocolate drink na mga yon. Ang taas-taas po. Kaya para healthy yung chocolate drink natin, tayo na lang yung gumawa. Bili na lang kayo ng cocoa powder or cacao powder na unsweetened, tapos 100% na cacao powder lang siya. Isa pang okay yung tableya, basta unsweetened lang siya, tapos 100% lang na cocoa yata or cacao yung ingredient niya. Basta isa dun sa mga yon, as long as 100% siya at unsweetened, pwede nyong gamitin yon as substitute or sa paggawa ng hot chocolate. Para maging chocolatey ang kanyang lasa, pwede tayong maghalo ng milk alternative, kagaya ng minention ko kanina, all-purpose cream, heavy whipping cream, almond milk, at kung ano-ano pa ng mga milk na pwede sa low carb. Isa sa mga favorite ko na hot chocolate drink, yung Chocolate de Baterol sa Baguio. Napansin ko na merong peanut butter or parang hindi ko alam kung peanut butter yung nilalagay nila or peanut, yun yung ginagaya ko usually. Pag nagre-recreate ako ng hot chocolate dito sa bahay, maglalagay ako ng chocolate powder ko, yung cacao powder ko, sweetener, maglalagay ako ng milk alternative, usually all-purpose cream yung hinahalo ko, tapos nilalagyan ko ng peanut butter, ay para ako nasa Baguio. Pwede rin sa low carb, yung cold na chocolate drink naman. Kung gusto nyo na yung para siyang frosty, yellow with chocolate, with sweetener, with all-purpose cream, ay ang sarap. Kaya lang, si hot chocolate, pwede nyo lang tong inumin kapag tapos na ang inyong fasting. Fifth, sugar-free drink na pwede nating i-enjoy sa low carb way of eating ay ang diet soda. Kahit na anong brand ng diet soda is okay. Yung iba ang pangalan nila is zero sugar. Ayun, pare-parehas lang naman yan na okay. Ang issue lang natin with diet soda is hindi advisable na iinumin siya araw-araw. Unlike dun sa 4 na na-mention ko kanina na pwede na yung araw-arawin kasi mga safe na ingredients naman yung mga yon. Ito kasing si diet soda, yung sweetener na ginagamit para maging matamis siya ay usually azosulfame potassium at saka sucralose. Yung dalawang sweetener kasi na yon is hindi naman masama yung epekto niya sa ating sugar. Kaya lang hindi maganda yung epekto niya sa ating gut health. Kaya kung mahilig kayo sa pag-inom ng soft drinks, mas maganda na bumili na lang kayo ng sparkling water, tas kayo na lang yung magtimpla. Gawa na lang kayo ng DIY Sprite ninyo. Pero kung mahilig talaga kayo or namimiss nyo talaga yung lasa ng Coke or ng other soft drinks pa, ang piliin ninyo palagi is yung zero sugar or diet soda na option. Ano ba dun sa 5 na mention ko yung palagi mong iniinom, lalo na pagkagising sa umaga? Feeling ko coffee At dahil dyan, ayan, i-announce ko na sa inyo yung pa-raffle natin. Actually, sila yung nag-sponsor nung raffle natin ngayon. Ang mangyayari, mamimili ako na sharean natin ng gift. 5, dun sa 10 na yon yung bibigyan ko ng aking recipe ebook, yung bundle recipe ebook ko, para ma-share naman kayo ng mga iba't iba pang low carb recipes. Meron dito mga recipe for bread, ano pa ba, yung mga burgers, pasta, or basta iba-iba pang mga recipe para hindi naman nakakaumay ang paglo-low carb. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat kasi itong si Viva Coffee masyadong galante. Gusto niya marami yung mabibigyan. O sige. So another 5 pa. In total,
total 10 na kayong lahat, yung another 5 naman na yon, maliban sa ebook, makakatanggap rin sila ng ebook. Same ebook nung marireceive nung 5, pero with bonus. Bibigyan namin kayo ng voucher para makuha nyo siya for free. Kaya kung medyo umay na kayo sa mga low carb recipes na niluluto ninyo, tapos clueless na kayo kung ano ba yung gagawin ko or lulutuin ko ngayon, ayan, meron akong solution dyan sa problema mo. Actually, si Cafe Viva talaga yung nagbigay ng solution, hindi ako. So, ako lang yung messenger. Ganon. And kung umay ka na rin sa everyday coffee na iniinom mo, yan, papatikimin namin kayo ng Cafe Viva. Para sumali, ganito lang yung mechanics. Hindi naman nila ni-request, pero syempre surprisein na lang natin sila. Dahil masyado silang galante sa pamimigay ng mga ganitong papremyo sa inyong lahat, ang first rule natin para makasali kayo dito sa paraffle natin is number 1, punta po tayo sa page ni Cafe Viva. Tapos i-like natin yung kanilang page. Tapos rule number 2 or step number 2, heart nyo tong video na ito para makita namin na active kayo. And punta kayo sa comment section, i-share nyo naman sa amin kung ano ba yung low carb story ninyo. Hindi kailangan na maging low carb success story siya. Okay lang kahit ikwento nyo sa amin na 2 weeks na akong naglo-low carb tapos nadapa ako. Ang gusto lang namin makita na nagtatry ka, na sinubukan mo na siya or nagawa mo na siya or naging successful ka, kahit ano, basta low carb related story, i-share mo lang yan sa ibaba. At yung last step natin is i-share mo itong video na ito sa iyong Facebook page. Dapat i-share mo siya as public ha, para kapag napili ka namin, pupunta kasi kami sa Facebook page mo to check kung nagawa mo lahat ng steps. Yung 10 mananalo, i-announce namin next week. Kaya sali na kayo agad ngayon pa lang pagkakita nyo dito sa video na ito kasi baka matabunan na ng mga iba pang sasali yung magiging entry ninyo. So that's it for today muna. Thank you so much for watching. Abangan ko yung mga comment ninyo sa ibaba ang inyong low carb story. And kung pupunta kayo sa National Low Carb Day, see you on Saturday. Pero if not, thank you so much for watching pa rin and see you sa aking susunod na video. Bye-bye!